Kalalabas lang ng spoilers para sa Hunter x Hunter Chapter 418 at dito maire-reveal kung anong natatagong balak nitong si Prince Serednik after niyang pekein ang kanyang pagkamatay kontra kay First Prince Benjamin. Dito din natin makikita kung paano nag-work ang kanyang Guardian Spirit Beast at ang limitasyon ng kanyang Nen ability na Parallel Universe, as well as ang iba pang mga test, iba pang mga hypothesis nitong si Serednik sa kung paano ito nagwo-work. Kung paano siya kinabahan dahil dito kay Teta na akala niya magkakaroon ng isang literal na counter sa kanyang ability at kung paano niya binabalak na tumakas sa loob ng room na ito nang hindi nahahalata nila Benjamin at ng kanyang personal bodyguards. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa Hunter x Hunter Chapter 418. Kaya naman guys, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Pinakaunang part ng chapter. Meron agad ditong dalawang bagay na na-confirm at natuklasan nitong si Serednik sa pamamagitan lamang ng pag-uutos dito kay Salkov na ipagkuha daw siya nito ng tubig. And also guys, remind ko lang kayo, sinimulan niya na ditong gamitin ang kanyang Nen ability. Pumasok na siya sa Zetsu at hindi aware si Salkov na ito talaga ang ginagawa niya. Pinakuha niya ito ng tubig. Nang mahawakan na nitong si Salkov ang tubig, tinangka itong kunin ni Serednik sa loob ng kanyang ability. At hindi niya yun makuha. Na-confirm niya dito na once ng inanimate object, hawak-hawak na or in possession na ng isang nilalang, ng isang tao, hindi niya na yun magagalaw. Hindi niya na yun pwedeng i-influence. Kaya naman in-reset niya ang kanyang ability. Inulit niya ito at instead na utusan si Salkov na kumuha ng tubig, siya mismong kumuha nun. And successfully nakuha niya ang tubig na inom niya ito. Which means, pwede siyang gumalaw, pwede niyang pakialaman ng inanimate objects given na hindi pa yun hawak-hawak or in possession ng ibang individual. Pangalawa guys, sinubukan niyang gamitin ang tubig na ito para batohin ang ulo nitong si Salkov. And it seems wala siyang naramdaman, wala siyang feeling at dito din na-confirm nitong si Serednik na hindi din niya pwedeng i-harm, hindi niya pwedeng galawin ang mga living individuals sa loob ng kanyang ability. Tanging sarili lang niya pwede niyang galawin. Pwede niyang pikiin ng kanyang pagkamatay, pwede siyang gumalaw, pwede siyang magpaikot-ikot sa loob ng ilusyon na ito na pwede niyang gawing reality pero pagdating sa ibang individuals hindi yun pwedeng gawin. And there you go, isa ito sa magiging pinakamalaking nerf sa kanyang ability. Dahil akala natin noon kahit sa loob ng ability ito pwede niyang pagpapatay ng kanyang mga target. But think another small detail to consider since inutusan niya si Salkov na kumuha ng tubig, nireset lang niya sa point na kung saan pinapakuha pa lang niya ito. It's as if nararamdaman or ang parabang pumapasok sa utak ng inutusan niya ay parabang nahawakan talaga nito ang tubig. Dahil lang nga sa ilusyon na nakikreate ng kanyang Nen ability. Dahil lang nga sa napakalaking nerf na ito sa kanyang ability, napaisip itong si Serednik. Tinawag niya ito na level 1 as if hindi niya pa lang ito na ma-master kaya hindi pa ito ganun kalakas. Siguradong sigurado siya na napakalaki pa daw ng potential nito. It's just that, ilang araw pa lang naman siyang gumagamit ng Nen kaya kukonti pa ang kanyang Nen reserves, ang kanyang aura reserves at hindi niya alam baka hindi niya pa talaga natatap in ang tunay na ability ng kanyang Nen ability. Nabanggit din dito guys na oo, after ng 10 seconds na makapasok siya sa loob ng kanyang Nen ability, sa loob ng 10 seconds na yon, makikita nga niya ang future, magagawa niyang baguhin ang reality na yon. Pero after ng 10 seconds na yon na pwede niyang i-manipulate ang totoong mangyayari sa hinaharap, hindi niya na pwedeng baguhin ang susunod pang mga oras. Which means, sa loob ng 10 segundong yon, dapat magagawa niya ng kanyang decisive move. Dahil sa susunod, na napakahabang oras pa kahit oo nasa loob siya ng ilusyon, hindi niya na pwedeng baguhin pang realidad. Kung ano magte-take place doon, mangyayari na talaga yon. Pero syempre, mai-influence yon ang ginawa niyang pagbabago sa loob ng 10 seconds. Kung nalilito kayo guys, sabihin na lang natin sa loob ng first 10 seconds, namatay si Serednik. At binago niya yon, hindi talaga siya namatay. Ilusyon na lang yon. Yun pa rin na magte-take place ang mag-overlap na reality. Ilusyon ng pagkamatay ni Serednik. Pero for the rest of the time na nasa loob siya ng kanyang ability, hindi niya na pwedeng baguhin pang susunod na mga pangyayari. Oo, hindi siya namatay, pero ang susunod na mga pangyayari, ma-observe na lang niya, hindi na siya pwedeng mangialam.
Ayon din dito kay Serednik guys, basing sa kanyang aura reserves sa natitira niya pang nen, 4 hours ang itatagal ng kanyang ability. Which means since nagdaan na ang 12 minutes, may natitira na lang siya na 3 hours and 48 minutes. Konti na lang yon. At ang masama pa dito, hindi pa rin sila iniiwanan ng mga bodyguards ni Benjamin. Nag-iwan pala itong si Serednik ng isang last will sa kung paano siya ibabury, kung paano gaganapin ang kanyang funeral. Meron ditong iilang kondisyon, iilang terms na kahit papano gusto niyang i-fulfill pa rin nitong sila Benjamin kahit patay na siya. Na kahit papano guys, respectfully tinanggap nitong si Benjamin. Una dito, hindi pwedeng galawin ang coffin or ang kabaong nitong si Serednik until 6 AM or I don't know, maybe 6 PM guys, pero yun ang nabanggit dito na oras. Pangalawa, tanging si Salkov lang ang kailangang mag-transport ng kabaong na ito papunta sa iba pang mga namatay na prince. Also, hindi pwedeng galawin ang kabaong na ito, hindi pwedeng silipin, hindi pwedeng buksan ng casket para tingnan kung patay na ba talaga itong si Serednik. Dahil kahit papaano confirmed naman nila yon, nadurog ang ulo nito, nabutas ang tiyan nito, patay na talaga si Serednik sa paningin nila. Itinake into account na din itong si Serednik na pagdating ng kanyang kabaong sa lugar kung saan naroroon itong si King Nasubi, ang iba pang namatay na mga prince na candidate sa Succession War, makikita nitong si King Nasubi na hindi naman talaga patay si Serednik. Dahil ang ginawa nitong si Serednik guys, pinalitan niya ang laman ng kabaong. Nakita niya doon na may bangkay siya pero illusion lang yun guys. Nagulat pa nga siya dahil mukhang totoong-totoo daw ito. Pero ang ginawa nitong si Serednik, nilamanan niya ito ng napakaraming mga firearms, mga baril, para kahit wala talaga itong laman na corpse, magbumuka pa rin itong mabigat at may laman talaga na bangkay. Pagdating daw nito kay King Nasubi, hindi naman magtataka si King Nasubi. Once ma-confirm niya na wala talaga doon si Serednik, malalaman nito na hindi pa talaga to patay. At gumagawa pa rin ito ng paraan para manalo. Since wala namang kinakampihan si King Nasubi, hindi nito ililik na buhay pa talaga si Serednik. Hahayaan niyang magpatuloy ang plano ni Serednik nang hindi nangyayalam. Nabanggit din dito guys ang tungkol sa kanyang Guardian Spirit Beast na kung papansinin natin meron nga siyang dalawa, pero ang tinutukoy niya dito ay ang isa sa mga Spirit Beast na may kinalaman sa pagmamanipulate ng illusion and reality. Hindi ang para bang kabayo na may mukha ng isang babae. Ayon dito guys, sa mismong kinatatayuan niya, sa mismong lugar kung saan inactivate niya ang kanyang Zetsu, nag-a-appear doon ang kanyang Guardian Spirit Beast. At mayroon itong isang napakalawak na range. Sa loob nun, ang lahat ng individuals ay makikita ang ilusyon na hindi naman talaga nag-take place. Tulad na lamang ng pagkamatay ng kanyang katawan na hindi naman totoo, ilusyon lang talaga yon. Siguro kapaning-paniwala daw talaga yon kaya maging si Benjamin ay nalinlang ng ilusyon na yon. However guys, sinususpect at sinespeculate nitong si Serednik na once na lumabas siya sa loob ng range ng illusion na yon ng kanyang Guardian Spirit Beast, baka makita na siya ng iba pang mga individuals. Baka mahuli siya at baka ma-deactivate ang kanyang Nen ability na parallel universe na napakadelikado. Especially since sobrang dami ng mga bodyguards na kumakalat ngayon dahil sa special martial law at hindi pa naman talaga siya isang literal na combat type. May handgun lang siya pero hindi niya yun mauubos lahat. Kahit pa sabihin natin na malakardo siya bumaril. At dito din guys, ayon dito kay Serednik, posible daw na ang isang individual na ino-observe ang illusion mula sa malayo or outside ng range, pwedeng malil lang siya kapag malayo pa siya. Pero once na pumasok siya sa loob ng range na yon, makikita niya ang katotohanan. Hindi tatalab ang illusion dahil nasa loob na siya ng range at wala naman siya sa loob by the time na inactivate nitong si Serednik ang kanyang illusion. Pero sinususpect dito nitong si Serednik na kahit sa loob ng 4 hours na duration ng kanyang ability, baka hindi pa rin daw umalis ang mga bodyguards nitong si Benjamin. Therefore, kapag inantay niya yon, pagod na lang siya, baka mapatay pa rin talaga siya. Kaya sabi dito ni Serednik guys, sa loob ng 4 hours na may illusion pa, tatangkain niyang tumakas mula sa kanyang room, mula sa kanyang chambers, at nagsuot siya dito ng isang disguise para maisip ng iba pang mga bodyguards ng mga royal military na baka isa lang talaga itong masamang bandit, isang kriminal na naligaw sa loob ng mga rooms ng mga princess. Pero since namatay na nga itong si Serednik sa paningin nilang lahat na nasa loob ng range ng illusion, maging itong si Teta, sinubukan na buksan pa ang coffin. Sinubukan niya na tingnan kung patay na talaga si Serednik, pero pinigilan siya dito nitong si Salkov guys.
Sinabi dito ni Salkov na huwag niya nang subukan dahil baka ang marka sa kanya na kinoconsider nila na first offense, baka magkaroon pa ng second offense or third offense na possible ikamatay niya na o baka ma-turn nga siya into something not even human. Na alam naman natin guys, ability yon ng isa pang guardian spirit beast nitong si Serednik. Pero hindi man lang kinabahan dito si Serednik dahil kahit naman daw silipin ni Teta ang loob ng kabaong na yon, wala naman siyang ibang makikita doon kung hindi ang ilusyon ng bangkay ng kanyang katawan. Pero nagulat na lang dito si Serednik nang biglang lumingon si Teta na para bang nakatitig ito sa kanya. Pero alam naman ni Serednik, imposible yun mangyari. Imposibleng makita siya ni Teta sa loob ng kanyang ability. Chances are, baka may tinitingnan lang daw na empty space itong si Teta. Or baka medyo may nalalaman nito sa kanyang ilusyon at nagpapanggap na may nakikita. Muntik pa nga niya ditong barilin si Teta, pero hindi niya yung tinuloy at confident siya na imposible talaga yon. And by the end of this chapter guys, tinotoo na at napaka-decisive na ng plano nitong si Serednik. Lumabas na siya sa range ng kanyang ability at tumakas na siya mula sa room kung saan napakaraming mga bodyguards na nagbabantay. We don't know yet kung anong binabalak ni Serednik once na makumpleto niya ng kanyang escape plan, pero don't worry dahil magkakaroon din naman agad ito ng susunod na chapter by next week. Spoilers agad by Thursday, and this coming Saturday or Sunday ay ang ating full chapter review para sa chapter na to. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.